Makakasama ho natin ang isa po sa mga opisyal ng Land Transportation Office, ang nagsisilbing Executive Director ng Land Transportation Office, Attorney Greg Puwad Jr. Maraming salamat. Thank you for joining us, Attorney, at welcome sa Bombo Radio Philippines. Si Bombo Genesis po ito, kasama natin si Bombo Victor. Attorney. Hi, good morning. Magandang hapon po, Bombo Genesis, Bombo Victor, at sa lahat po ng nakikinig po sa ating minamahal na Bombo Radio Pilipinas po. Thank you for joining us. Tayo po live na napapanood at napapakinggan sa ating 32 stations. Kamusta po yung mga inisyatiba ho natin na inilatag kasabay po ng inaasahan po nating Undas Exodus, Attorney? Opo, Bombo Genesis. Since last week po, naghahanda po tayo dyan. Last week pa po, umiikot na po tayo sa ating mga terminal. Sinisigurado po natin na yung mga bus na gagamitin po ng ating mga kababayan ay roadworthy po. Sinecheck po natin ang kanilang gulong, sinecheck po natin ang kanilang mga brake, ang ilaw. Bukod pa po doon, hindi lang po sa sasakyan ang sinecheck natin. Sinecheck din po natin alinsunod po sa utos po ng ating Secretary Giovanni Lopez at ASEC Marcos Lacalinaw. Sinecheck din po natin yung terminal kung saan maghihintay ang ating mga kababayan bago po sila bumiyahe. Sinecheck po natin ang CR. Sinecheck po natin na dapat po ito ay libre, malinis. Bukod pa po doon, sinisigurado po natin na may sufficient exhaust po o hangin ang ating mga kababayan habang naghihintay po ng kanilang mga sasakyan. Bukod pa po rito, since last week po, nakadeploy na po ang ating pong mga enforcers and other deputized agents in coordination with other agencies such as PNP, LTFRB, Coast Guard. Nakadeploy po yan sa iba't ibang sulok ng ating bansa para po siguraduhin na maging ligtas po ang biyahe ng ating po mga kababayan pauwi po sa kanilang probinsya ngayong Undas, at hindi lang po doon natatapos, pati po pagbalik. Kasi po ang aming pong Oplan Undas ay until November 6 or Wednesday next week. Sisiguraduhin din po natin na maligtas ang magiging biyahe ng ating mga kababayan para pagbalik po galing sa kanilang probinsya. Chinek din po natin, Bombo Genesis, yung mga drivers ng ating mga pampublikong sasakyan. Sinigurado po natin na sila po ay fit to drive. Chinek po natin kung nakainom po sila using our alcohol breath analyzer. Nagkaroon din po tayo ng random ng mga drug testing doon po sa mga terminal, at yung mga nag-positibo po sa droga ay hindi na po papayagang makabiyahe. Yun po, Bombo Genesis. Opo. I understand na yung pong isa sa mga pangunahing concern po ninyo ay yung safety, attorney, ano? Pero I believe isa rin po sa mga tinututukan ngayon ng Land Transportation Office, yun pong mga unregistered vehicle, kasama ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Kasama rin po dito yung mga reckless drivers. So far, itong dalawang ito, unregistered vehicle at mga reckless drivers, kamusta yung monitoring po ninyo? Opo, tuloy-tuloy naman po. Unfortunately, meron nga po tayong nahuhuli ng mga unregistered na babiyahe. Ibig sabihin po kasi pag unregistered ay isang taon na at the minimum na isang taon nang hindi po narirehistro, sigurado hindi rin po na-check yung kanilang roadworthiness. Yun po, hinuhuli po natin yun. Kinukuha po natin yung PACA, technical impounding. Tapos yung mga reckless po, yan naman po kahit naman po walang bakasyon, walang undas, talaga pong chinecheck po natin yan. Hindi lang po tayo ang nagche-check dyan dahil ang kababayan po natin mismo ang mga nagche-check dyan. Marami pong nagsisend sa amin through our social media na mga reckless driving o kung yung mga tinatawag po natin ay mga kamote drivers. Ito ang unang pagkakataon ninyo, sir, bilang Executive Director na maranasan po ang Undas. Ano yung mga challenges so far na encounter po ninyo, attorney? Hindi po, Bombo Genesis. I was appointed as Executive Director of the Land Transportation Office June 2024. So last year po ay nasubukan na rin po natin ang Undas, nasubukan din po natin yung bakasyon ng Pasko. And just like any other vacations, mahigpit po, 24/7 po ang ating mga enforcers na nagbabantay po. Yung po mga enforcers natin, hindi po natin pinayagan po silang mag-leave para po tutok lahat dito po sa ating Oplan Undas. Pangalawa na po pala ninyo. Ano mga challenges so far, attorney, na ninyo pong na-encounter? Well, challenges po talaga is just like any other, just like last year, yung lack of manpower po talaga dahil hindi naman po talaga ganun karami ang enforcers po ng LTO. Yung mga deputized naman po natin
Although marami, but it is not sufficient kasi kahit sa sulok po ng bansa natin ay may nagda-drive, may sasakyan. Yun po ang gusto po talaga natin, bawat sulok ay malagyan natin ng enforcers para po ma-install ang discipline po sa atin pong mga motorista, hindi lang tuwing bakasyon, but every day, every time they use our public roads. Attorney, on my part lamang, no, kasi hindi naman talaga may iwasan na medyo marami-rami itong mga kamote riders and drivers natin. Well, matanong ko lamang, Attorney, no, saan mga lugar kayo may maraming nahuhuli ng mga traffic violators simula na nag-umpisa itong Undas Exodus, Attorney? Iba't iba po kasi buong regions po yung nakukuha natin pong mga reports, pero ang napapansin po natin, the least the people expect na nandun po ang LTO, dun po natin nakikita na marami pong mga violators. Mula ho doon sa inyong mga nahuli ng mga drivers, ano ho yung mga pinaka-common na traffic violation? Well, hindi ba pwedeng luwagan yun ng kaunti yung mga travel regulations or as is pa rin ito, Attorney? Sir, hindi po natin pwedeng pwedeng luwagan o pwedeng isugal ang kaligtasan ng ating mga kababayan. So, ang talaga pong common na nakikita natin is yung pong mga reckless driving, yung mga hindi po nag-helmet na nakamotor, hindi po nagsi-seatbelt. We cannot compromise safety po, sir. So that's why dinitignan po natin ang bawat isa. One last point na lang po siguro, Attorney, sakop pa rin ba ng ahensya po ninyo yung mga fixture doon sa mga terminal na mga malalaking bus terminals? Kasi sa Philippine Coast Guard, parang may namumonitor ko sila ng mga nagiging fixture sa loob po ng mga pantalan. Sa part po ninyo, namumonitor din po natin ito, Attorney? Ito po, namomonitor po natin ito kasi kasama naman po, we are one DOTR family. Ang sabi nga po ng ating Secretary Giovanni Lopez po ay talagang magtulungan ang lahat ng ahensya sa under the DOTR family and in makipag-coordinate po sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. So meron po tayong mga task force dyan na tinitignan po yung mga nagbebenta ng mga ticket sa mga pinagsasamantalahan po yung ating pong mga kababayan na gusto lang pong makauwi. In fact, kung maalala nyo po, last year marami po tayong sinokos ng mga taxi drivers naman po na naniningil ng mas mataas sa dapat po nilang singilin base sa kanilang mga metro. Sinokos po natin yun, pinagpaliwanag natin yung driver at meron po tayong mga nasuspinde at na-revoke na mga lisensya ng mga taxi drivers na ito. And possibly ngayong taon, meron po ulit, Attorney? Meron po. Kaya atin pong pinapaalalahanan yung ating mga drivers po ng pampublikong sasakyan at yung mga public utility operators, marami na pong mata ngayon dahil we know what social media can do. Halos lahat po ng tao may camera. Kaya pag kayo po ay na-video at kayo po ay nireklamo sa amin, hindi po kami magdadalawang isip na kung kayo po ay license holder, i-revokean yung inyong lisensya, at kung kayo naman ay franchise holder, kami naman po ay makikipag-coordinate sa LTFRB para naman po ma-actionan yung mga gawain nyo sa franchise nyo. Okay. Attorney, alam kong nag-iikot pa po kayo, Maraming salamat. Ingat po kayo. Attorney. Maraming salamat po, Bombo Victor at Bombo Genesis. Ingat po kayo, Attorney. Si Attorney Greg Pua Jr. ang nagsisilbing Executive Director ng Land Transportation Office, mga kabombo.